So, dober din. Magandang umaga. Good morning, everyone. So, happy Sunday din. Bali, Sunday morning dito sa Slovakia around 8 or 9. Hindi ko ma-check ang phone ko. So, naglalakad-lakad tayo. Nakakita na naman tayo ng pwede nating akyatin. Maliit na parang hill lang siya. Maliit na bundok. So, pag pupunta ako sa group ng mga Pinay sa Slovakia or sa TikTok, laging may nagtatalo kung alin ang mas maganda. Taiwan or Slovakia or Europe in general. So, since 12 years ako nagtrabaho sa Taiwan, bibigay ko sa inyo ang opinion ko. So, mag-umpisa na tayo sa sahod. Kung sahod ang pag-uusapan, mas malaki po talaga ang sahod sa Taiwan kumpara sa Slovakia or Europe in general. So, a little background. Since 2004 ako nag-start mag-Taiwan. Bali, ang salary noon, 15,840. So, yearly tumaas. Bali ngayon, talagang mas malaki na ang sahod sa Taiwan ngayon. So, ito opinion ko lang to. Kung pasok pa ang age limit mo sa hinahanap ng Taiwan, mag-Taiwan ka muna. Sagarin mo yung 12 years mo doon. Basta wag ka lang magpapatokso sa mga bisyo. Marami doon. Halos lahat ng bisyo nandun. Alak, babae, drugs, gadget, gimmick. Pero magiging mautak ka, lalo na kung may probinsya ka, nakaka-invest ka talaga ng mga lupa. So, regarding sa sahod, yung last company ko doon, which is Gentech, kung mag-apply kayo Taiwan, try nyo hanapin ng agency na nag-hire papunta ng Gentech. So, machine operator plastic injection ako doon. 4 hours ang binabayaran na OT sa amin. So, dati, sumasahod na ako ng 50 to 60 doon. Ngayon, mas malaki pa ang sinasahod nila ngayon doon. May pakita ko sa inyo yung bagong company ko. So, regarding sa sahod, bigay ko na example sa inyo. Itong company ko ngayon, before, ang company ko is Nissan Automotive. Sumasahod lang ako doon ng 630, 670. Depende sa bilang ng araw. Kasi walang overtime. Ngayon, na-transfer ako sa Magna Automotive. Side mirror ang ginagawa namin. Sumasahod ako ng... hindi pa pala sa sahod. Kaya i-start ko lang. Pero, sa way ng takbo ng trabaho ngayon, kung magdadiretso na may pasok kami ng Saturday, itong whole month, sasahod siguro ng 1K to 900. So, ito yung inakyat ko. Kita nyo. Bigyan ko yun ng 360. Wait. Pause ko muna saglit. I'll rotate the cam.
So, yun ang expected salary ko sa Magna. So, regarding nagkatalo sila kung saan mas malaki ang sahod, sa Europe ba o sa Taiwan. Yes, mas malaki po talaga ang sahod sa Taiwan kumpara dito. Kasi po dito, usually, mahigpit sila sa magpa-overtime ng sagad-sagad. So, meron mga company talaga na hindi nagbibigay ng maraming OT katulad ng Nissan's. Wala po talaga kaming OT doon. Fixed 8 hours, 7.5 hours lang. Actually, kasi hindi bayad ang break time. So, dito sa agency ko, meron silang ilang hawak na company. So, meron isang company sa amin dito na sumasahod sila ng 1.5. 1.5 po, pero ang trabaho naman nila is 6 days a week, 12 hours a day, always night shift. So, para sa akin lang alam ko, trabaho naman lahat ng pinunta natin dito. Pero para sa akin, hindi worth it yung sahod na yun. Bakit kamo? Kasi merong mga company dito, katulad ng isang kabayan ko na taga-Tansa. Galing siya ng Hungary. Master good, lumipat siya dito. Shoutout kabayan, kilala mo kung sino ka. So, maganda yung nalipatan niya. Sumasahod siya ng 6.5 per hour. So, pag nag-12 oras na OT lang siya, sasahod siya ng 1.4. Isipin mo naman yung 1.4 niya against sa 1.5 nila na walang pahinga. And para sa akin lang dito talaga sa Europe, meron silang tinatawag na work-life balance. Yung nagtatrabaho ka pero may buhay ka pa rin outside of work. So, since ginawa kong libangan tong pagbablog, so mas gusto kong hindi ganun karami yung OT. Since wala naman akong anak. So unfortunately, hindi ako nakapag-anak. Sa ibang pagkakataon ko na lang kwento yan. If interested kayo, comment nyo lang. So yan, regarding sa sahod. Mas malaki po talaga ang sahod sa Taiwan. So again, kung pasok ka pa sa age limit ng Taiwan, try nyo po munang mag-Taiwan. Okay. Wait. Tingnan ko yung... Check ko lang yung topic. Okay, so next topic. Work condition. So, sa Taiwan po talaga, mahirap ang work. Mahirap talaga. As in, mahirap talaga. Kasi po, kinuha kayo sa Taiwan para bigyan talaga ng mga trabaho na inaayawan ng kalahi nila. Parang isang makina mo, ang makina ko dati nang nagpa-plastic injection ako, 4. Full automatic yun, bawal mamatay. So nag-4 na makina ka na. And pag may pumasok na kalahi nila, ikaw pa ang magtuturo habang nagmamakina ka. So, ganun po ang kalakaran sa Taiwan. So, dito po sa Slovakia, Nissan's, once na maturuan ka na magmakina, bahala ka na dyan kasi ikaw gagawa ng production mo. Hindi ka na nilalapitan dyan. Bibisitahin ka lang ng Bisor isang beses, kakamustahin ka, how's your work, how's sa buhay mo, ganon. After nun, hindi na siya uli babalik unless meron siyang mahalagang bagay na i-inform ka about holiday or something. Pero sa Taiwan, 4 na yung makina mo. Inaasikaso mo na siya. Yung leader mo, nakikipag-chismisan lang doon. Sinisilip ka pa kasi nakukulangan pa sa galaw mo. Yun po ang difference ng Europe sa Taiwan.
Sa Taiwan, kinuha kanila para alilain. Dito sa Europe, tinitingnan kanila as a worker, as a colleague. Hindi kanila, kumbaga, hindi sila racist. Yes, racist po ang mga Taiwan. Kahit po sabihin natin na mga Chinese pa rin po sila. May tendency po sila na maging racist. Based on experience po yan. So, kahit sa babae po, ang babae dyan, binibigyan ng trabaho ng lalaki. Ganun po kahirap talaga sa Taiwan. Pero, again, kung gusto mong makasa ka sa mabigat ng trabaho, mag-Taiwan ka po muna. Yan po talaga ang magandang gawin. So, up to the next topic. So, halos parang na-cover na natin yung work condition. So, to summarize, mas maalwan po ang trabaho sa Europe dito sa Slovakia kumpara sa Taiwan. Next topic. So, accommodation, regarding sa accommodation. So, ang accommodation namin, depende sa company mo kung saan ka malapit or may offer kang service. So, in our case, ang accommodation namin is bahay talaga siya. Bahay na nire-rent ng agency namin. So, sa isang room, 4 kami. Medyo luma na yung bahay. Pero okay naman siya. Libre ang kuryente, tubig, heater sa kwarto. Bali may heater yung buong bahay pag winter. Heater sa tubig. Tapos kalan, mga rep. Libre lahat. So, sa isang room kami, sa room namin, 4 kami. So, bali, siyempre gusto mo ng privacy, nagpitak-pitak na lang kami para merong privacy ang bawat isa. So, which is natutuwa nga yung Slovak na may hawak sa mga accommodation pag nakikita nila na ganun. Siyempre, mga Pilipino tayo, gusto natin talaga may privacy. Meron tayong sariling atin, kumbaga, kahit nasa abroad tayo. So, sa accommodation, walang problema. Meron isang accommodation dito sa amin. Hotel talaga yung accommodation nila. Mali sa isang room, 4. May maliit na rep. Pero, madami silang gamit. Katulad ng maraming kalan. May common area sila na pwede paglutuan. Tapos, may mga bilyaran, may mga entertainment sila. And meron silang dryer na tuyo talaga yung damit. Which is wala sa amin, spin dry lang. So, interrupt ko muna kayo. Pakita ko sa inyo yung company ko ngayon. So, ito yung company ko ngayon. Kita ba siya? I don't know kung kita siya. Saan siya? Ay, yung company ko. Yan. Magna Automotive. So, i-rotate ko yung camera. So, yan siya. Magna Automotive. So, bali ang product na ginagawa niya, side mirror ng mga kotse. Ang customer nila, BMW, Toyota, Jaguar. So, side mirror siya. From raw material. May plastic injection sila, pati yung mga electronics na nakalagay. So, yan ang Magna. So, ipopost ko muna sa... So, sorry na interrupt yung topic natin kasi pinakita ko sa inyo yung company ko. So, accommodation, yun nga, iba-iba depende sa lugar. Bali, sa agency namin, I think 3 na yung accommodation, 4 na. Sabi parang 4 na. So, ang alam ko talaga na napuntahan ko na is yung amin sa Berna, bahay talaga siya sa subdivision.
Yung ibang company, sa Milex Hotel siya. And yung isa sa Salina Boda, which is sa Green Lake. Malapit siya sa lake. So pag summer, maraming activities doon. So, maganda siya kasi malayo lang. So yung lake, man-made siya. May dalawang resort, pwede kang maligo. Kaso hindi siya running water kaya burak yung ilalim niya. Pero, pag ganitong spring, pwede pa siyang pasukin, wala pang bayad. Libre pa. So, ito yung inakyat ko ngayon. Parang hill lang siya, hindi naman siya actually bundok. So, ito ang libangan ko dito pag naboboring, naglalakad-lakad. So, yan, accommodation. Yun ang accommodation namin. So, regarding naman sa environment. So, bali dito sa Slovakia, since Europe siya, 4 seasons siya meron. So, may 4 seasons siya. Yung mga wildflowers. Ano kung kita nyo. 4 season ng weather niya dito. So, hanap tayo mamaya ng malilim na lugar. Magkakape muna tayo. So, 4 seasons. So, this month, nag-start na ang spring. Tagtubo na naman. Pero malamig pa rin. Kita nyo, naka-jacket pa rin ako. So, bali mostly ng weather dito malamig. 2 months lang ang tinatagal ng summer dito. Pero sobrang init din naman. So, yung 2 months na yon, dapat i-grab nyo na yung opportunity kung meron kayong gustong galaan. So, this summer, plano kong bumalik ng High Tatras tsaka Slovak Paradise. Inaalam ko lang ang ruta papunta sa Slovak Paradise. Pero sa High Tatras, alam ko na kung paano siya puntahan. So, yun ang regarding sa environment. Kaya kung hindi pa kayo nakaka-experience ng malamig na klima, ihanda nyo ang sarili nyo. Pero regarding sa snow, dito sa lugar namin, hindi naman kumakapal ang snow dito. Parang uulan lang siya saglit ng konting dusting, tapos mawawala na rin siya. By hapon, tunaw na siya. Hindi talaga siya maaabot sa point na yung bang lulubog yung paa mo, nakakailanganin mo pa ng special boots. Hindi naman ganun. Hindi siya katulad sa Poland na talagang kumakapal ang snow. Hindi masyado nadadaanan itong lugar na dinadaanan ko. So, yun, regarding accommodation. So, let's see ano pa yung topic regarding sa think babalik ako masukal dito. So, regarding sa environment. So, sa people, mga tao na ma-encounter mo. So, ang Slovakia, although Europe siya, considered siya na hindi rin siya ganun kayaman na bansa. So, little history. Ang Slovakia at Czech Republic ay isang bansa dati. I think 1991 sila naghiwalay. So, siya yung dating Czechoslovakia. Kung sumali kayo sa United Nations noon, siguro naaalala niyo yung bansa na Czechoslovakia. So, naghiwalay sila. So, ang parang naging sistema, itong Slovakia is probinsya dati ng Czechoslovakia. Kaya kung titingnan mo, between Czech Republic and Slovakia, ang laki ng diferensya niya. Parang medyo napag-iwanan ng Slovakia. Pero maganda pa rin siya. Lalo na kung nature lover ka. So, yun, tungkol naman sa mga tao. Karaniwang ma-encounter niya pag nagtatrabaho kayo dito sa company ay mga iba't ibang lahi din galing dito sa Europe.
So mostly ma-encounter nyo mga refugee galing sa Ukraine. May mga Romanian, may mga Bulgarian, may mga Hungarian din. Usually ang mga locals, nasa mga higher position sila. So mababait naman sila. Hindi pa ako naka-encounter ng local European na pangit ang ugali. Sa English, madala nga lang sa kanila makapag-English. Pero sa language barrier, hindi naman problema. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa pinag-aaralan yung salita nila. Mahirap pag-aralan salita nila. So, yun ang regarding sa mga tao dito, mabait sila. So, hindi ka makaka-experience ng racism dito. As far as sa akin, 1 year na ako dito, hindi pa naman talaga ako na-encounter ng racism. So, yun. Next topic. Cost of living. So, mura lang po ang cost of living dito. Hindi naman siya ganun kamahal. Basta, pag pinag-uusapan po ang cost of living, tandaan nyo, wag kayong magko-convert sa peso. Pag nag-convert kayo lagi sa peso, mamahalan talaga kayo. Euro ang sinasahod nyo, so sa euro kayo magbase. Huwag kayong convert ng convert. Ang isa lang, mahirapan kayo mag-adjust dito. Walang masyadong gulay. Yung mga gulay dito, na iba, na-encounter, hindi tayo pamilyar. So yun po, sa gulay tayo nagkakaproblema. And karaniwang mga karne dito, tinitrim nila yung taba. So kung gusto niyo ng may taba, bibili lang kayo ng liempo talaga. Sa Copland, karaniwang nagsiselang liempo. So yun po. Tapos lahat ng grocery dito, pwede kayo magpa-member para ma-avail nyo yung mga discount na ino-offer nila. So, yan pa. Cost of living, Taiwan, tsaka Slovakia, same lang. Basta wag lang kayo mag-convert. Nakita tayong parang marker dito. May tayo maupo dito. Saan maupo muna tayo dito? So, nakaupo muna tayo dito, pahinga. Pag hindi tumirik ng araw, magkape tayo dito. So, yun po, cost of living, same lang, hindi po mahal. Pero sabi nila, mas mura daw ang cost of living sa Poland. So, isang reminder, kung pupunta kayo dito, first time yung mag-abroad, and dito kayo mapupunta sa Europe, mag-aaral kayo magluto. Kasi wala pong nabibiling mga lutong pagkain dito. Hindi katulad sa Taiwan na kahit hindi ka na magluto, madaming nag-o-offer ng Filipino foods, mga businesses ng mga wakyaw doon or mga Chinese na nag-business ng Filipino food. Which is pwede kang bumili na lang ng bumili ng pagkain. So usually naman din sa Taiwan, may mga dormitories talaga na hindi ka pwedeng magluto. Patago pwede. So, nung nasa Taiwan ako, hindi na ako nag-aabala magluto. Bili na lang ako lagi ng pentang na tinatawag nila, yung boxed meal. Kung baga sa Japan, bento. So, pag Filipino food sa Taiwan, bumili ka ng pentang, usually isang main dish, tsaka side dish. Isang main dish na karne, isang side dish na gulay. Pag sa Taiwan na pentang naman binili mo, isang main dish na karne, 3 side dish na gulay. So, ganun siya. Mura lang. And maraming choices. Ang isa pang pinakaiba ng Taiwan sa Europe, dito pagpatak ng alas 10, wala ka nang mapupuntahan, mga bar na lang. Wala ka nang mapupuntahan kainan.
So kung magutom ka ng alangang oras, magluluto ka talaga. Sa Taiwan, alas 2 magising ka, nagugutom ka, maraming 7-Eleven o convenience store na bukas. Dito non-existent ang convenience store sa Slovakia. Wala nga 7-Eleven dito, wala kang makikita. Puro grocery at supermarket dito. Ang closest na convenience store na nakikita ko dito yung DMs na maliit na supermarket. Pero nagsasara din siya. Mas maigi pa nga sa Hungary. Nung nasa Hungary ako, merong isang convenience store doon. Na-open siya 24 hours. Yung Ronin ABC. So, kung gagala kayo ng Hungary at nagugutom kayo ng madaling araw, search nyo yung Ronin ABC. 24 hours na bukas yung convenience store na yan. So, yon ang regarding sa cost of living. So, ano pa ba ang topic na pwede? Tingnan natin. So, eto. Opportunities. List down natin ang mga opportunities kasi magta 30 minutes na rin naman yung video. Kailangan na natin i-cut. So, ano ang mga opportunities pag nasa Taiwan ka? So, pag nasa Taiwan ka, opportunity mo, yes, malaki sahod, makapag-ipon ka. Basta huwag ka lang magpatalo sa bisyo. Yun ang main point ko. Huwag kang magpatalo sa bisyo kasi madami talagang bisyo. Ang opportunity mo, once na matapos mo yung 12 years o kung ayaw mong tapusin ng 12 years, pwede kang mag-apply ng Canada, cross-country. Or pwede ka rin mag-cross-country pa Europe. Dalawa ang choices mo. So, kung may kakilala ka naman sa Canada at malakas ang loob mo, pwede kang mag-Canada. Pero sa tingin ko, sa status ng mahal na mga bilihin sa Canada ngayon, parang hindi siya option na magpunta doon. So, dito sa Europe, ano ang opportunity mo? So, dito sa amin, sa agency namin, nakapirma kami ng 2-year contract with extension. Depende sa'yo kung gusto mo. And, pwede ka namang mag-apply sa iba. Granted, tapusin mo ang kontrata mo. So, hindi sila against doon. So, bali ang gagawin mo, let's say, 6 months ka na lang, pwede ka na maghanap ng work. Either locally dito sa Slovakia or pumunta ka sa ibang lugar. Punta ka ng France, Germany, Poland. Pwede kang mag-apply dyan. Once na hawak mo ka sa Schengen visa, pwede kang pumunta sa ibang bansa para maggala, pwede kang maghanap ng trabaho doon. Once na nakakita ka ng employer doon, ayusin nila work permit mo, ganyan-ganyan. Kung matanggap ka, then saka ka mag-resign sa agency mo. Now, kung may babayaran pa silang hiningi, bayaran mo na lang kasi ganun talaga eh. Isipin mo na lang na nakatulong din naman talaga sila sa'yo. So, dito sa Europe, madami talaga opportunity. Ang suggest ko lang sa mga bago dito. Kasi marami ako naririnig na porke ganito ang sahod dito, hindi ganun kalaki. Uuwi daw muna sila ng Pinas. Nasa Europe na kayo, huwag na kayong umuwi. Marami na akong ganyang kwentong narinig. Nakaipon ng konti, umuwi kasi magbi-business. Pag nasa Pinas ka, kung wala kang income na papasok, napakabilis ng pera maubos. And hindi mo rin sure kung makakabalik ka pa agad. Swerte yan. Swerte nga at napunta ka dito. Alam niyo ba ako nung nag-apply ng pa-Europe, 1 year ako nagantay bago nakaalis. So kung nandito na kayo, grab your opportunity. Huwag na kayong umuwi. Pagtyagaan niyo yung company niyo, tapos maghanap kayo ng bagong malilipatan. Pwede naman lumipat, hindi naman bawal. So, huwag na natin pag-usapan yung runaway. Hindi naman magandang topic yan. So, yun. Sana nalinawan kayo kung ano ang maganda, Taiwan ba o Slovakia or Europe in general. So, pag nandoon kayo sa group chat, marami kasi diyang mga negative na nagsasabi na maliit daw ang sahod sa Slovakia. Yun yung mga nasa Hungary na pagtiyagaan nila ang sahod sa Hungary. Mas malaki ang sahod sa Slovakia kumpara sa Hungary. Ang point dyan, nasa Europe na kayo, nakapasok na kayo ng Europe. So, meron din isang naglalagi sa comment section ng Facebook page ko na nagsasabi na sumasahod siya ng 2,000 euro. Tapos nung nakita ko sa isang post, 4,000 na daw. So, kabayan, kung sino ka man, kung sumasahod ka ng 2,000 o 4,000 euro, good for you. Napakaswerte mo.
Ang sa akin lang, huwag mo ipagyabang. I-enlighten mo yung mga kabayan natin na gusto makapunta dito. Ano ba ang work mo? Anong nature ng work mo? Sabihan mo sila para i-share mo naman yung blessings mo. Kung welder ka o ano. Pero sinasabi ko sa inyo, dito sa amin, expect sahod sa Slovakia, 600 to 700. Pag may OT, aabot kayo ng 1,000 plus. So realistically, yung sahod ko na dati sa Nissan na 670, magkano na yun? Nasa 37K. Hindi mo sasahurin sa Pinas yun, yun lang ang isipin mo. Hindi mo sasahurin sa Pinas yun. Libre bahay, libre kuryente, may meal allowance pa. Okay na yun. Oo nga, malayo ka sa pamilya mo, pero ganun talaga. OFW ka, kailangan handa ka magsakripisyo. So, umabot na sa 31-minute mark yung video natin. So, dito ko na lang muna puputulin. So, kung sa tingin nyo nakatulong o naka-enlighten sa iyo itong video na Slovakia or Taiwan, i-share ko to. I-share nyo na rin kung pwede. So, i-follow nyo ako na lang ako sa mga social media ko. TikTok, Facebook, YouTube, tsaka Instagram. Same lang ang tag ng channel ko, Cavite Checkpoint. So, hanggang sa muli mga kabayan. So, hanggang dito na lang, bibigay niya paalam. So, good luck sa inyo sa mga nangangarap makapunta ng Europe o Taiwan. So, hanggang dito na lang. Bye. Ciao.